mag-iisip ano yan. Pero yeah, just be Opo. natural about it. Kasi iano ko pa rin naman siya, i-edit kumbaga. Okay? Opo. So, okay, so first things first, can you introduce yourself? Introduce muna kasi iba naman yung kumbaga itatanong naman kita later kung bakit ka pumasok sa coaching. Opo. Yeah, introduce yourself. Sino ba ako? Grabe yun. Aling ginagawa? My name is Jaylen and um currently marketing specialist in my client's business, and I'm also doing email marketing for email marketing agency. So what I'm doing is I'm writing emails, I'm writing general copywriting for funnels and all that stuff. Okay, so thank you so much. So basically freelancer. So what was your life like before you entered the VIP coaching? For me, TL, honestly, hindi ko alam kung saan magsisimula. Kasi Okay lang. overall well-being talaga siya. Back 6 months ago, physically, mentally, emotionally, so isa-isahin ko na lang. Go. My lifestyle before VIP coaching is work from home and going to the gym, and I was drinking stimulants before kasi ayun yung nakikita ko sa mga naggi-gym or mga athletes, like nag-energy drink sila, and one of the reason is kasi sinabihan din ako nung personal trainer ko na uminom ako ng energy drink. As in, first time ko sa gym, wala pa akong laman nun. Like super hina, and sabi niya parang ano daw, ang hina ko pa daw sumipa during our Muay Thai session, gano'n. So, nag-recommend siya na uminom ako ng energy drink, pero little did I know na grabe yung effect niya sa akin, na hindi siya naging normal. Kasi as in ano, in the middle of me working on my laptop, suddenly nagbo-burn yung katawan ko na hindi ako mapakali, na gusto kong mag-move. So like imbes na mag-focus or maging in flow ako, tatakbo ako agad sa gym, maglalabas ng energy, tapos hindi na ako uuwi nun. Like doon na ako for a day hanggang sa hindi na ako nakapag-work. Tapos yun yung life ko um, before the VIP coaching. And ayun din yung reason why I joined the VIP coaching kasi I attended the Decode workshop before, and I also got my precise HBP type. I am a type 3. Supposed to be fitness, yung first lifestyle priority ko. Pero bakit hindi siya nagwo-work, gano'n. So ayun, I needed help to control myself kasi ang uncontrollable niya, ang controllable ng sarili ko, like I'm way out of place. Hindi ko siya ano, eh, hindi ko ma-explain na maayos, pero like for analogy, siya, like nakwento ko sa HBP community din before na it feels like I'm riding a motorcycle, tapos I feel the engine inside of me, like riding a motorcycle in a full speed tapos walang preno. So I don't know how to navigate myself. As in, super chaotic na grabe. TL, please help me. Ganon. Kasi yes, ang taas ng drive ko sa pagiging goal-oriented. Pero hindi ako makapag-isip ng maayos. Tapos naapektuhan din yung productivity ko na yes, mataas yung productivity ko, pero anong direksyon? Like what's next? Kasi hindi ko na maintindihan yung nangyayari with the chaos inside of me. So, yep, really na all over the place ako. Tapos ayun, nag-snowball effect siya with my work.
So in terms of work naman, I feel unmotivated, discouraged, and I feel not good enough kasi nurturer yung client ko. So I think he's a type 5. He believes in me, he encouraged me, he trusted me, but I don't feel like I deserve all the good things, all the love I'm receiving. Kasi I'm not functioning well eh. Like, same with my fam. I don't feel like I deserve the support, the kindness, the good things I'm receiving. Basically, I don't feel safe with abundance. Pero here's what I realized, DL. Ano siya, it goes back to me drinking the stimulants, like energy drinks and coffee. So, my nervous system is not regulated, especially as a type 3. So, since my nervous system biologically is not regulated, then I feel anxious. I feel emotional and I feel not deserving of abundance because of my nervous system don't feel safe. And the reason for that is biological. Kaya ano siya for me TL, super priceless ng reset hour. It's a short sentence description that but it's super powerful. Kaya nagulat talaga ako nung nalaman ng profile ko na nagko-coffee ako or nag-stimulants ako without me saying, and I didn't know na ayun pala yung problema. So, if I didn't realize this, I will be all over the place without direction, lalo na coffee as a trend na actually ano, nagko-coffee lang talaga ako for aesthetic and people may find it weird na I'm not drinking coffee anymore. Kasi ano, nakwento ko siya before sa iba kong mga friends. So like parang, "Coffee lang naman 'yan, what's the big deal? Why do you restrict yourself?" Pero for me, now, I know my body better now. So, ayun yung naging breakthrough ko. So ngayon ang nangyayari mas ano siya sa'kin, mas umokey, mas na-regulate yung nervous system ko. Mas na-regulate yung emotion ko, mas na-regulate yung pag-receive ko ng mga ano, ng mga nangyayari. Like kung problema 'yan, kung chaos 'yan, I can do it. Well, I can smile confidently kasi ano ako, eh, fully functional ako, eh. Gano'n yung naging journey ko po. Yun. So, basically, yung nag-push sa'yo to sign up for the VIP coaching was that hindi mo na mag-gets yung sarili mo during that time. Kasi Opo, parang, naalala ko yung parang may sinabi ka na parang ang taas-taas ng drive mo, pero parang gusto mo na i-accelerate lahat, pero yun nga, hindi mo mag-gets din yung sarili mo. So parang, basta parang ang chaotic nga, yun nga yung word doon opo, eh, ang chaotic. Kasi kailangan mong matuto mag-slow down. So parang, opo, yeah, yun yung naaalala ko noon. But actually, I didn't, parang feeling ko nga hindi natin na-discuss yung kumbaga hindi na natin na-discuss in the beginning na yung reason pala bakit ka nagkakaganon was because of the stimulants. Kasi dumiretso tayo dun kumbaga hindi mo siya nabanggit doon na I'm taking stimulants kasi ganun-ganon. So parang dumiretso lang talaga tayo agad okay, ito yung lifestyle priorities mo. Ito yung mga i-implement mo in the next time, in the next few weeks. So parang in reality, we still got to the root cause of the problem. Pero you realized by yourself kung ano pala talaga yung nagko-cause nun because may ano ka na, may knowledge ka na on how your body actually works, opo. Yung right? ano din po TL, pati yung sa mga social, 'di ba, ayun yung Mm. lagi ko din sinasabi na anxious ako sa social, ganyan, ganyan. Yun pala,
Kasi nga parang ano siya, I think yung nasa profile ko 3 months ata na yung reset ko is 3 months akong hindi mag-iinom ng ano. So naano ko siya, unti-unti ko siyang na-feel. Unti-unti ako naging open sa nawala yung anxious ko after mga 3 months kasi dun ako nag-detox ng mga stimulants. Tapos ayun nangyari dun, ano siya nag-regulate yung nervous system ko talaga, kumalma ako. Yeah. Wait lang, I think may ano ako dito, VIP. Ay, iba pala yung VIP. Hinahanap ko lang yung ano mo, yung VIP onboarding. Kasi gusto kong ano VIP, ay ito, Ay onboarding form. drama yung O onboarding nga, ko. mahaba pala talaga to. Kasi pag nung tinanong ko ano yung goal, kasi goal. Confidence, ganun. Self-confidence to the highest level, Receiving. ability to receive grace, and be and feel free, not limited. So far, naano mo naman to? Like, na-achieve mo naman siya. Opo, Nakuha mo siya doon. Ah, so, nung ongoing yung ano natin, yung VIP coaching natin. Kasi alam ko 3 months, yung 3 months yung inanuhan mo, di ba? Yung pinasukan mo. So, opo. nakahabol ka pa doon sa last chance before siya naging 217. So, uh, while going through the VIP coaching, meron ka bang like struggles within the coaching itself? Na parang, it, when I say struggles, like struggles in a way na, ano ba doon yung part na nahirapan ka i-implement o meron bang part of the coaching na nagpahirap sa implementation mo? Ganon. Sa implementation, yung visible ano siya, yung PM call ko. Pero parang andun kasi yung fear din na kapag hindi ako umattend baka I feel worthless, I feel not good enough, ay gano'n. So andun din yung boundary na hindi ako maka-say no, kasi baka 'pag hindi ako umattend baka hindi ako hindi ako effective, gano'n. So Mm-mm. ngayon kahit ilang beses na ako hindi umattend sa isang linggo kaya ko na, mayabang na, may ano na. May ano Kasi na, may angas na, charot. may angas na. Tapos ano siya, tawag dito, kasi lalo na 'pag working with the client of my client, ano siya, navi-visualize ko siya na ito yung gagawin ko, step by step na siya. Tapos ito yung update ko. Alam ko kung kailan ako need umattend and alam ko na kung kailan ako need na mag-message na lang na ito yung update ko. So ayun, Mm. nababalance ko siya na ako na yung ako yung nagte-take ng lead sa sarili ko. Like Mm. kung need ba 'to i-discuss within the team, attend ako. Kung hindi naman Mm. kailangan, hindi ako attend, itutulog ko na lang siya para by Mm. next day, kaya ko ng mag-work ulit ng full efficient ako. Mm. Yeah, ang galing. I love that. So, what are your biggest wins naman, either monetary or non-monetary, that highlight the VIP coaching resources? Pare. Ah, wala pa siyang ano TL, wala pang in a way of monetary. Non-monetary, siguro yung yung I can regulate myself na, ayun talaga yung pinaka-biggest win na alam ko kung ano yung kailangan ko, alam ko kung, ay ito, yung sa yung how my body and mind works. Pero ano siya, um, kasi may glitch, 'di ba? May glitch. So, alam ko na ngayon
kung paano ko i-re-regulate yung sarili ko if body ba yung nagsasalita o yung mind ko yung nagsasalita. Kasi if I want extreme, if I want, challenge, if I want chaos, it's my body as a type 3. Pero may times na kapag gusto ko ng calm, 'pag gusto ko ng structure, it's my mind. So, kapag feeling ko na gusto ko mag-slow down, gusto ko mag-ano, ang priority ko nun, mind talaga. Tapos kapag gusto ko naman ng extreme na gusto ko ng didiretso na ako sa gym. Dun ko siya ilalabas kasi minsan madalas, yung gusto kong extreme na yung kinukuwento ko na gusto ko nito, gusto ko niyan, napupunta siya sa mind ko where in reality body ko yung may gusto nun. So kapag gini-gym ko siya, kumakalma na din yung mind ko. Oh, 'di ba? As young as that. Tapos ang dami pa sa'tin siguro kahit mga ano na, mga 70 plus na mga ano, mga tao, 'di ba? Hindi pa nila ma-gets na it could actually come from parang just the needs of the body, yung gano'n. Nakakatuwang pakinggan kasi parang siguro kung may manonood ng video na 'to like full na walang edit-edit parang siguro ang iisipin mo, "Ano ba yung pinag-uusapan nila?" Hindi ko ma-gets. Mind yung nagsasalita, ano yung body yung nagsasalita? Pero yes, that's such I don't ganito na lang kasi like if you will think about it, o sige ilagay natin sa ganito, if you had not joined the program or you have not known about yourself the way that you have known about yourself in the in HBP or program, what could have happened? What would have been your solutions to your challenges? Ano sa tingin mo? Knowing myself, TL, I don't think na hindi ako magjo-join ng HBP. HBP talaga yung solusyon. Walang ibang solusyon, HBP lang. Yeah, gusto ko yung sagot na yan. Sige na, ito na lang. So, on a rate of 1 to 10, of course, 10 as the highest. Siyempre sabi mo na na-achieve mo na yung goal, 'di ba? Sige, wala na lang rating. O sige, pwede mo naman i-rate like were you able to achieve your goals? Why and how? Yung TL na-achieve ko yung yung goal ko. So, yung confidence ganyan. So, rate ko 10/10, 100/10 or 1,000/10. Actually, it broke the ceiling of the infinite ranking na, eh. Tsaka lalo na to be able to receive the abundance kasi my nervous system is regulated na. Ayun yung yung regulated nervous system, ayun yung pinaka importante sa lahat. Tapos ayun yung na-o-overlook. Yung how calm your nervous system is when it comes to every aspect of your life. So ngayon I feel safe na kasi, before I feel anxious, naman yung sa social ko, I actually had a fear of being included kasi I kind of protecting myself. But now I'm happy na I have gym buddies na ngayon. So I have gym friends and I feel safe connecting with other people again. And before I've been questioning who my people are kasi I was isolated. But now I feel like I found my people. So ito yung na hindi ko na hindi ko na nire-reject yung mga people na nagko-connect sa'kin. Pero siyempre andun pa din yung nasa profile ko na hyper-aware ako or hypersensitive sa energy. So, alam ko na din kung sino lang or kung I feel good ba dito. So, talaga siya kahit hindi na ako mag-isip logically or whatever, nafi-feel na siya ng body ko. Lalo na yung sa yung investment sa VPI. For me risk siya, eh. I mean ilang araw ko na siyang inisip na it's a risk. Kasi siya, eh, tawag dito,
Kasi nga gustong-gusto ko na umalis sa client ko. So, ire-risk ko ba umalis na walang ano? So, ayun yung dalawang pinag-isipan ko. Aalis ako na magre-risk ako or magre-risk ako mag-invest sa sarili ko. So, pinili ko na lang itong isa. Tapos, alam mo yung feeling na ilang araw kang iniisip, inaano ng mind mo na, "Sayang yung ano, ang laki nun." Gano'n. Parang, "Ano ba, tama ba yung ginawa mo?" Kasi parang may ano ako TL, kapag everytime na, nag nababawasan yung bank ko, meron dong risk, ay parang meron dun yung parang, ay red alert na ako, eh, parang nasa danger zone na yung adrenaline ko nun, eh. Tapos ayun yung binabag sa'kin ng mind ko na, "Hala ka, wala ka ng ano," gano'n. Pero yung ano ko talaga, na-differentiate ko dun yung mind ko lang yung nagsasalita, sa kalma yung body ko. As in kalma siya, wala kahit 0.1, kahit 0.01 na ano, wala akong na-feel na ano, sa desisyon ko na yun. So, I feel like tama yung ginawa ko, gano'n. I feel good with my decision. So in short, you also became really good at decision making. Ano lang, mag-rant muna, magreklamo muna tapos gawin pa din, ay based on ano pa din, mag-express muna, expressive, type 3. Oo, gano'n naman talaga. Kasi ang napansin ko talaga sa ano, isa 'to sa common na napansin ko sa lahat, as in 100% of ano, of my mentees. After kahit anong program naman yung pasukan nila, sa HBP, all of them, each of them, nagiging ano, nagiging better at decision making. Simply because they know ano yung reference nila in deciding, alam mo yun? Hindi ka pareho ng una na ano, kumbaga before you knew more about yourself, dina-doubt mo yung kada desisyon na ginagawa mo, 'di ba? So I think that's kumbaga dapat siguro sabagay kasi ano din, parang I think in-enumerate ko naman yun sa mga ano, sa mga like mga benefits na makukuha ng ano, ng mentee pagpasok sa VIP coaching. And it delivered kasi nga kahit ano naman yung goal mo pagpasok sa VIP coaching, you get that and more, 'di ba? Always naman gano'n, hindi parang wala namang lumalabas talaga sa ano, sa VIP coaching ko na, "Ay hindi ko naman nakuha yung ano, yung gusto ko." And, I don't think din na ano, na parang mag-e-end ang example, may pumasok na ang goal niya is magpapayat, pero hindi siya pumayat agad. Pero nakikita niya na kapag ini-implement niya yung nasa profile niya, talagang nag-aano, nagcha-change yung katawan niya. Kaso, may mga times na mas na because of her circumstances and all those things, talagang mas napupunta siya dun sa point na hindi niya nasusunod. So, at least because may experience siya of, doing it and then seeing the result, and then not doing it and then also seeing the result, alam niya na, "Ay, okay, effective pala talaga yung ano, yung program. It's really all up to me now." Kasi nakita na niya both sides na, okay, so parang nung kinakausap ko nga siya nung nag-interview din kami parang ganito, sabi niya, "At least alam ko na na ano, at least alam ko na na it's just my own doing, but hindi ko na-achieve yung sarili kong goals." Kasi kung tutuusin, anytime that I will want to lose weight, it's already there, eh. Meron na akong personalized na, parang framework and the tools for me to use. Kaso nga kasi, because of circumstance, parang napupunta siya dun sa, "Sige, wag na muna, hindi ko muna i-implement ngayon." Which is basically the chronobiology. Most of the time yun, yun yung una nating nilalabag yung flow. Wait lang. Natulog si Ay, by the way, sige, go. Ano yun? yung ano pa pala, yung flow clock po pala, hindi ko pa ata na-receive. Ay, wala pa ba? Opo. Wait lang, ililista ko yun. I-check ko. Sa dahil mo nagdula?
Wait lang ate kay nag-meeting ko ha. Ayos, natulog pa. Oo. Kunya na pagsaba-saba ha kay nag-meeting pa ko. Okay? Yung anak ko. Sinusumbo yung kapatid niya. Sorry naman. Okay, sige. So, sige, check ko yung ano yung flow clock mo. Pasensya na kung titingnan ko, feeling ko kasi na ano na siya. Pero sige, go lang. Sige, next question. Now that you don't have me anymore, kumbaga, nandito pa naman ako, pero basically, nag-end na kasi yung ano, yung VIP coaching. And what's left is your knowledge about your profile. Are you still achieving things using what we've done in the VIP coaching? Very helpful sa akin yung Super Genius since it's now part of the VIP coaching. Technically, parang nag-VIP coaching na din naman ako. In-extend ko lang yung sa Super Genius. Though honestly, hindi ko siya na-realize agad na strength ko siya. Kasi, what do you mean I'm not chaotic? If what I'm shared kanina, I'm all over the place. Like, what do you mean I'm actually super duper systems and structure driven? Like ganon. So the super genius profile, it gave me the manual of myself on how my brain works instead of me just believing or assuming na this is not me. Lalo na ayun yung self projection ba sa sarili ko na I'm chaotic. Ganon. Pero my brain profile is saying na I'm structured. Gano'n yung nagbigay ng ano sa'kin, ng daan para sa'kin. So, during the VIP coaching, I feel safe kasi I have guidance, I have the support. But after the VIP coaching, super genius yung pamana talaga. Parang yun yung pamana mo, TL. So, without you now, I can still move forward because I now have a direction, body and mind. So what's interesting din in the VAP coaching is alignment talaga and clarity on who I am, especially yung genius glitch where there is a push and pull between my body and mind. So ngayon nako-connect ko na siya in a way na ayun, same with what I shared kanina. Nako-connect ko na siya na I know if it's my body who's talking or is it my mind that is talking. So ayun siya. Super Genius the best. May ano nga, may isa akong mentee sa VIP coaching din. Sabi niya, ano ba yun? Parang dinifferentiate niya eh. Yung VIP coaching daw is, di ko alam ano yung sinabi niya about sa VIP coaching, pero sabi niya, yung super genius naman daw is the kick in the butt. Parang ganun. So, hindi ko alam kung, like, sa'yo, ano yung sabi mo about sa VIP coaching? It's the alignment, tapos yung super genius yung pamana. Parang siguro ano, the way that I understand it is kasi yung Super Genius Compass, kasi gano'n. is for ano compass. Super Genius kasi is it's actually like the alignment itself, 'di ba? Pero I think the VIP coaching is the expanded alignment. Alam mo yun, yung parang it's not just kasi Super Genius is just one session eh. Um, though you will really know how to align yourself with the way your brain works. Yung VIP coaching kasi it's way deeper than that. Kumbaga, kaya na-realize ko din na Super Genius should actually be the first session of the VIP coaching because it will compounding effect kasi yung magagawa niya in terms of results. Kung, 'di ba imagine kung inuna natin yung Super Genius, 'di ba? Solve Tapos na agad saka tayo yung nag-go to. Oo. Pero siyempre, because I didn't know, ah, well, you have to realize that the Super Genius alignment, ngayong taon ko lang siya na, nagawa. And did you know that Super Genius alignment is a result of me playing around with my own HBB profile? Like, that product, that program,
was non-existent 2 years ago. For the past 2 years that I've been working with my mentees. And one day in January 2025, I was playing around with my own profile and boom, I discovered Super Genius. Ganun lang Wow. talaga siya. That's what happens when like you really take time soaking in your own in your own profile. Or probably because I am kumbaga this is my playground. That's basically it. So actually after Super Genius, ang dami ko nang na-discover na pwede kong i-offer eh. But yeah, Super Genius is really just a nakakatawa na it's just a result of me playing around. Like hindi siya intentional na hindi siya I swear to God, it's not even intentional na I created Super Genius. And then I just realized na, after working with a few people, doing the Super Genius alignment session, doon ko pa na-realize na, wait, parang, yung effect ng Super Genius alignment is it's very powerful that I realized if only this will be the first session of my VIP coaching, the result will be like more than 10 times sa results na nakuha ng mga mentees ko. And that's why I am so confident in increasing that price to 270K. True. Kasi alam ko kung paano siya gagamitin. So, kumbaga yung 2 years of experience ko doing it na parang I was actually just the past 2 years, I was barely actually nabaon niya ako sa utang because pinush ko na na mag-HBP coaching, tapos walang client na sa freelancing. Because I wanted to focus really. And I'm thankful I did that. Kasi without doing that, I will not discover what I discovered. Kumbaga, it was a preparation talaga. So, I remember March 2023 when I started my coaching. May dilemma ako na, should I focus on my coaching, HBP coaching, or should I do it like, okay, 20% coaching, 80% freelancing? Which is, kahit meron akong ganun na question in myself, alam ko na naman hindi ako pwede mag-multitask. So, pinili ko pa rin talaga yung, siyempre, honoring whatever I am teaching, di ba na, you follow whatever your body is made for, which is non-multitasking, single task focus. So, doon ako sa and I think it paid off. It paid off talaga kasi, even the Super Genius alignment session, I know for a lot of Filipinos, it's expensive. 25K is expensive. Pero once you go through it kasi, 25K is nothing. Sa totoo lang. Knowing that you're going to use it for the rest of your life. Just go. Diba? Ayun. So, okay. So, what were your, let me see. Okay, what were your favorite parts of the program and why? Dun sa VIP coaching. For me, as that time chaotic pa or like all over the place or hindi ko maintindihan, pinaka-favorite ko yung email support. Kasi pwede ako dun mag-express. Pwede ako dun like anytime. And actually, hindi ko nagamit yung feedback form ba yan? Or like yung Reflection form. reflection form. Hindi ko siya nagamit kasi gusto ko yung flow lang. Na magkakwento lang ako kasi parang that time kasi hindi ko pa naiisip kung ano ba yung ire-reflect ko, ganun. Kaya yung email support, only only email support. Ayun yung naka-help Binasa sa mo ba? express. Alin po? Binasa mo ba yung yung reflection form, yung mga questions dun? Opo, nabasa ko siya parang ano yung gagawin mo, ito yung problem mo, ano yung challenges mo. Tapos ano yung gagawin mo para nabasa ko naman po siya. Pero Okay. wala pa akong solution. Parang hindi ko naiisip that time na may solution. Kasi gusto ko lang siya i-express talaga. Nagagalit na ako parang Kasi yun pala talaga kasi, siya,
Na-realize ko ngayon na yung kaya ko gusto lang mag-express kasi nga unregulated talaga yung body ko. Punong-puno ako ng stimulants that time kaya sobrang aggressive ng ano ko, ng Ang katawan ko. haba ng email mo eh. Sabi ko, ano ba 'to, hingi ba 'to ng solusyon or nag-e-express lang siya kasi hindi ko alam kung hihingi siya ng solusyon. Pero good thing meron yun, 'di ba? So that's a good one, that's a good one. And it's really good na like alam niyo kung ano yung gagawin niyo whenever parang you feel something in your body, 'di ba? Like hindi na alam mo yung hindi kayo dependent sa akin na, "TL, anong gagawin ko? Ganito yung nararamdaman ko." You know how to decide for yourself and that's actually what kumbaga yun yung aim ko naman talaga, eh, kasi nga sabi pa nga ni Rina nung isang mentee ko, yung aim ng program is really for you to be independent after 6 months kasi 6 months naman talaga ano niya. For you to be independent, kumbaga matuto ka na i-manage yung sarili mong buhay after this kasi if 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 I'm only in for the money alone, I can actually create that as a membership so that you will keep on spending your money on me. And you will be dependent on me and I will be teaching, kumbaga I will be deciding for you yung mga gano'n. So, which is I don't want. Kasi nga alam mo naman, kumbaga I know myself, ayoko ng masyadong maraming kausap, like even yung tawag nito, yung magcha-chat, calls are okay, like especially if ako ang nag-initiate ng calls. Pero yung lagi akong communicating or talking with people, it's not something that my nervous system is comfortable with. That's why I created the programs in a way na you will be independent after the program. So, and I know from from a business point of view, from business people's point of view, kapag naka-attend ka ng especially yung GBI, yung guerrilla business, 'pag naka-attend ka dun mo talaga masasabi na if you do not know me personally, masasabi mo talaga na parang katangahan yung ano 'no, yung business idea ni Chris Aica na ang goal niya is for the client or for the mentee to be independent after 6 months, which is puwede naman sanang ano 'no, puwede naman sanang membership para maperahan niya like forever yung tao kasi it's about themselves, about blah, blah, blah. So I can hold back a lot of things and then, just make you dependent on me. But again, that's not what I want. Kasi nga, how will I be able to help more people? Kasi pang one-on-one ako, eh. How will I be able to help more people if I will make you dependent on me, 'di ba? Kumbaga, yes, I'm earning money pero konti lang din yung matutulungan ko. Kasi konti lang yung puwede kong kausapin. So after mo, move on, another person. After na person na yun, move on, another person. Parang gano'n yung ano ko na go kasi we're trying to change you and the generations after you. Yun yung goal dun, eh. It should not end with you, 'di ba? It should not end with you. You're actually the beginning of true freedom in your bloodline, kumbaga, 'di ba? So, that should be the case talaga. And sabi ko nga, I can extend to parenting coaching, I can extend to dating, matchmaking, whatever. Pero hindi ko siya ginagawa kasi sobrang dami nun. And parang hindi kaya ng energy ko. I probably would extend to that if I will find people that I can train. Kumbaga, I'll create a corporation na yung gano'n and then I will train coaches para gamitin yung HBP for like dating, matchmaking, parenting, yung mga gano'n. That's a possibility. So, kakalmahan muna natin ngayon. Okay. So, eto na, would you wait lang. Ay sige, ito muna before nitong question na 'to. Let's say, you keep the amount that you paid for the coaching. Magkano lang ba yung 30K? But you have not learned and acquired the tools you have now.
will it be worth it? No. No. Bakit? Yung 50, yung if iki-keep ko siya ngayon, mawawala lang din siya, eh, bibili ko ng phone tapos gano'n pa din ako, hindi ako nag-improve, Is that gano'n. true? I love that. Okay, so would you recommend this program to others who are considering a similar journey of transformation? If so, why? Yes po, TL. Actually ano, eh, um, kapag may nakikita ako na, though yung mga nakakausap ko ngayon hindi pa nila afford yung yung HBP. Kaya, parang nagpapa-quiz ako na ano, like ng mga casual na question lang, gano'n. Like kunwari yung friend ko nung nakaraan nag-hangout kami and I found out na he's my best friend for ano na, grade ano ako, eh, almost siguro ng mga around 10 years na din kasi elementary friend ko na siya, best friend ko na siya. Tapos since life happened, ngayon lang kami nag-catch up. Tapos I found out na type 6 pala siya, gano'n. Tapos ano siya, parang nagtanong lang ako sa kanya na yung mga tanungan pang type 6 sabi ko, "Mahilig ka ba matulog?" Gano'n, mga gano'n. Tapos ano tawag dito, tapos parang ano lang pinapakuwento ko lang siya about sa kanya. Tapos ano, um, ano na ngang tawag dun, kinakamusta ko siya sa work niya, ganyan. Tapos ano lang, parang gina-guide ko lang yung question para makilala kung sino talaga siya, ganyan. Tapos, um nakakuwento niya ay siya sa kanya mismo nanggaling, hindi ko siya tinanong kung ano siya, kung analytical ba siya. Sa kanya mismo nanggaling na mahilig siya sa research, mahilig siya mag-analyze gano'n. Okey type 6 'to. So, eh, di yung inano ko sa kanya, tawag dito, tulog ka lang, tulog ka lang. Suportahan ko siya matulog gano'n. Sabi niya sa tulog ka lang. Sabi sabi niya, "Oo, masarap matulog." Ano, parang parang actually, alam mo ba ang laking tulong talaga ng HBP, especially sa family. Kasi 'di ba, ang hilig natin mag-set ng expectation sa isang tao. So for example, within my own family, if we do not know what we know right now about HBP, kasi ako, 'di ba type 1 ako, and we both know that I have type 6 tendencies. So, alam namin na ako nag-i-sleep in talaga ako, yung tipong matutulog ako on time sa gabi, pero yung tulog yung gising ko minsan lumalampas ng 8:00, pinakamaaga ko yung mga 7:30. Pero minsan lumalampas ako kapag depende din sa ano, sa alam mo yun, sa estado ng katawan ko. Minsan kasi especially nung last week 'di ba maulan tapos malamig, stressor ko kasi yung lamig, tas sumabay pa niregla ko. So, ang nangyari, tutulog pa rin ako on time sa gabi, pero yung gising ko 11:00 ng umaga. Pero parang ano, ay of course hindi laging gano'n. Kapag ano lang, 'pag sobrang heavy ng ano din ng period ko last week, first time na parang gano'n ka-heavy. Pero yung normal ko is usually nagigising ako mga more than 7 na, mga 8:00 gano'n, minsan 9. And pinapabayaan ako ng ano, ng partner ko na like hindi niya ako istorbohin. So, parang hina-handle niya yung ano, yung mga bata. Especially yung isang anak namin, yung panganay nag-aaral na. So, 7:30 dapat nasa school na. Siya yung nag-aasikaso lahat nun. So, you learn how to kumbaga in your own family dynamics, you will learn what to handle and what not. You will and the person, like example, especially if onboarded, like sa'ming dalawa, onboarded siya sa ano, sa HBP. So, alam niya kung ano yung mga hindi ko puwedeng i-handle, alam niya kung ano yung mga hindi ko kayang i-handle at hindi ko puwedeng i-handle, so hina-handle niya yun. And that's the good thing about it when
you marry the opposite the opposite side of you, yung ka-opposite mo. Kasi kung ano hindi mo ma-handle siya magha-handle, kung ano hindi niya ma-handle hina-handle mo. So, ngayon nare-realize ko na mas na-appreciate ko na yung you actually partner up with someone who is opposite of you. It really works really well, if especially siguro in marriage kasi hindi hindi puwedeng hindi puwedeng yung hindi mo kaya, hindi rin kaya ng partner mo. Pareho kayong lulubog. So, yun isa yun sa na-realize ko. So, yeah, that's a good naano ko lang, naisip ko lang. So, ito na nga, natanong ko na ba yung would you recommend this program to others? Ay, oo nga 'no, natanong ko na yun. So, what do you wish the program ito parang feedback na lang 'to. What do you wish the program, should have included or what do you think is still missing and why? Parang wala. Parang wala, complete package na. Lalo 'pag naging complete package yan kasi inano ko na siya, ni-revamp ko na. Yeah, it's okay kung wala kang naisip. It's normal. Most of my mentees naman is parang okay na din sila dun. Kasi nga especially if you got what you aimed for, parang anong kailangan mo? Kaya nga kung kulang dun nakuha mo na. So ayun, anything else that you'd like to add? Yun na yung last na question ko. So if there's anything else that you want to add. Um, ano lang TL, sa ngayon, excited doon sa VBI kasi magagamit ko na yung kung paano talaga mag-work yung brain ko. Pero ayun, nasa uncertain pa din kung pero 'di naman parang excited sa uncertainty, excited sa changes kung ano man mangyari. Na siya, andun na ako sa path na 'yan, parang andito na ako sa pinto ng VBI. Tapos whatever happens, nasa nakaka-empower. Ayun ang TL, siya, nakaka-excite. Di ko alam kung paano i-express pero super excited kung ano yung kaya kong gawin. Lalo na yung VBI more on siya, leadership na talaga na i-equip ka to be the CMO o gano'n, to be the COO, mga gano'n. Nakaka-excite siya and siya, tawag dito, kasi parang yung confidence come from competence, yung gano'n. So, like after this VBI, after kong lalo na super connected siya sa super ay actually till meron pala dun sa part ng week 1 na kasi namin ngayon sa VBI tapos meron ako dun napanood about sa siya, identity shifting pa lang 'no, identity shift ka na, you are a leader today. Tapos meron dong question about alignment, about sa ano, yung strength mo, mga gano'n. So, ano yung mga strength mo, ano yung mga Tapos habang pinapanood ko yun tila habang nandun ako, sabi ko, tawag dito, para akong may cheat sheet kasi alam ko na. Para paano pa yung mga tawag dito, parang ay grabe yung advantage ko compare sa mga sa ibang mga nandun kasi yung iba tina-try pa lang nila kung para sa kanila, yung mga gano'n. Pero gusto nila maging leader ganyan, parang may mga reason sila kung gusto nila maging leader, everyone can be a leader ganyan. Pero in my case kasi, I started from actually wala pa akong result talaga whatsoever. Sa freelancing wala pa akong result na lalo na in marketing ako. Wala pa akong result na nakapag-generate ako nito, wala akong result nakapag-ano ako tapos ngayon aabante ako, abante ako mag-CMO, parang gano'n. Tapos nag-make sense siya sa akin kasi based dun sa profile ko talaga, pati dun sa Genius Glitch na kakabasa ko lang din, hindi pala talaga ako nagta-thrive sa mga doing lang. Hindi ako nagta-thrive kasi anong tawag dito, ito yung task, gagawin ko 'to. Kunwari let's say email marketing lang.
kung i-email marketing ko siya, magsusulat ako ng email, ayun lang gagawin ko. So, hindi pa ako nakapag-generate ng gano'n kasi one part pa lang siya. Kumbaga parang in a whole big picture, isang detail pa lang siya. Pero ngayon, based sa mga nawo-work ko doon sa client, nag-start na ako gumawa ng funnel, funnel strategy, mga ganyan-ganyan. And dun ko na-realize na mas gusto ko ng funnel, mas gusto ko yung customer journey. So, andun yung parang social, ay parang leads, conversion, like leads, mga gano'n. Yung parang funnel talaga from top to bottom. Gusto ko siya makita ng buo. Dun ako mas nag-e-enjoy, gano'n. So, like siguro hindi ako nagka-resort for freelancing na task lang. Kasi diretso agad, diretso agad, diretso BPI agad. So ayun, ang exciting niya na 'di ko alam, ang exciting, super. Tapos isa pa sa ano siguro, um, pinaka na-realize ko, ah, napapalibutan talaga ako ng mga type 6. Grabe yung mga type 6 sa paligid ko. Tapos ayun yung ano, yung recent na nakuwento ko about sa friend ko, best friend ko, na kaka-hangout ko lang tapos na-realize ko na type 6 din siya. So, like all this time napapalibutan ako ng mga type 6 hanggang sa ngayon may mga type 6 pa din. Ayun, ang amazing lang din. Usually talaga, makaka-attract ka ng opposite sa'yo. Kasi, yun din yung napansin ko, usually yung mga na-attract ko, um, yung mga type 3 or type 4 na ano, sa coaching ko ha. Like mga type, ay okay, not necessarily sa coaching kasi parang napansin ko nagpi-pivot na yung coaching ko sa attracting type 6. Parang ang dami kong na-attract na type 6 actually ngayon. Pero like in terms of like personal relationships and really just networking in general, papansin ko ang una kong na-attract 4, which is type 1 ako, 'di ba? So opposite ko type 4. So type 4 or type 3, sila talaga usually yung unang lumalapit sa akin. Which really goes well for me kasi again, I don't you know the sobrang laki ng shift for me that I started when uh, when 2024 ended, I started craving for socialization. And as you know, socialization is my fifth lifestyle priority. Kumbaga, ipa-prioritize ko na lahat pero yung socialization hindi because I always wanna be just alone, working, doing things that I love to do in life. Pero starting nung end ng 2024, I actually started craving socialization. Yung parang sabi ko, "Wait, ano nangyayari? Ba't parang ano, parang iniisip ko na parang nasa isip ko na kailangan ko na mag-ano, mag-network, kailangan ko na mag-socialize." Hindi parang pabibo ako. Parang I just know, I just feel it in my body na, I just feel it kinanta na, eh. Ay nafi-feel ko lang talaga siya na this is something need to parang pay attention to only because I have already honored what my body can actually do. Kumbaga, because nag-focus muna ako sa strengths ko, now I am ready to face the weaknesses. Not because I'm trying to improve the weakness, but because I'm okay with it being existent. 'Di ba? Kumbaga, okay, let's see ano mangyayari. So, it's such a huge game changer for me na pumunta ako, like example, pumunta ako sa MMI, pumunta ako sa GBI na alam kong highly ang ano ko, parang siguro hindi lang ako diagnosed but parang meron akong social anxiety talaga. Pero during those events, parang non-existent siya because not because pabibo ako but because alam mo yung I just went there, I just showed up and I didn't have to pretend like, "Hey," yung parang ano, parang social ka. Wala, I didn't even have to do that. Kumbaga, okey pupunta ako dun, hindi ako mamamansin kung sino yung hindi mamamansin sa akin, gano'n yung ano ko, parang tingin ko, kung may papansin
kung mapapansin sa'kin, okey sa'kin. Because I'm there to learn. Pero amazingly, nung naging gano'n na yung ano ko, yung mindset ko about my socialization at networking, the more na dumami actually yung connections ko. And one thing that I realized from that is because actually I showed up with confidence in who I am. Gano'n lang siya. You will attract the right people when you are showing up with the confidence of who you are. Not confidence in anything else, but the confidence of who you are. Because people are attracted to authenticity. So when you show up authentic, you attract the authentic person. Gano'n lang. Wala lang, naano ko lang siya, na-learn ko lang siya. Siguro pabaon to na din lang sa'yo because of social. Dun sa ano TL, sa na-mention ko din na meron akong new, gym buddy, ganyan. Kasi before kapag ano, tawag dito, kapag may nami-meet ako na bago, dalawa kasi yung social ano ko, Facebook ko. Yung isa tahimik lang, like nandun lang siya, ang meron lang profile tsaka ano, cover, walang ibang laman. Tapos yung isa itong ano ko, gamit ko na parang professional na ano. Tapos kapag nagkakamit ako ng mga social, una ko silang dinadala dun sa empty muna. Kasi gusto ko munang maano, tawag dito, kikilalanin ko muna, eh, kung ano ba, kung, tatanggapin niya ba kung sino ako, mga ganyan-ganyan. Kasi yung fear ko na dati, yung maano sa'kin, parang yung mag-expect na, "Uy, ang ano mo, uy, ang professional mo," ganyan-ganyan. Parang above average kasi lalo na yung tinatahak ko ngayon leadership. So, like baka ang taas ng, "Bakit ka ganyan, yan ka ba talaga?" Yung mga gano'n-gano'n. Tapos itong na-meet ko, sa gym lang din, siya yung nag-approach sa'kin tapos ano lang, lalo na gamit din talaga yung pagiging ano ko TL, yung strength ko na input yung right parietal, yung mga feeling. Mm. So kapag na-feel ko na, super good 'to, wala akong na-feel na something off. So doon siya mag-aano, dun dinala ko na siya dun sa isang profile ko na hindi ako na-judge. So ang Hmm, galing nung sensor ko. hmm. 'Di ba? I love it. Yan, so isa din yan sa ano mo, parang lagi mong paano ba? One thing that you will keep on parang proving to yourself is that the more that you go through life, the more actually na especially when you are honoring what you know about your body, you will prove to yourself na the more that you do that, the more actually na nagkakaroon ka ng self-awareness. And parang nagiging mas ano eh, parang hinahasa mo lang kasi talaga yung strengths mo in that way. Kasi like for example sa akin, kahit of course kahit coach ako sa ganito, I'm also learning myself. Ang dami ko pang nadi-discover sa sarili ko, Diyos ko. Like, especially in terms of socialization, nung bago ako sa HBP, ang parang 'di ba, I was the way that I was talking about socialization is hindi ko puwedeng pilitin sarili ko sa gano'n, kasi ganito, gano'n. But eventually, nag-evolve yung perception ko sa socialization. Now, nandun na ako sa point na, oh, actually, I can socialize anytime na gusto ko and just show up as I am. 'Di ba? Before, my thinking was, hindi ako pwede mag-socialize kasi ano, kasi yung katawan ko is mamamatay kung lagi akong socialize. But right now, nagbago na siya. And that's actually what happens. And it should happen. You should, kumbaga mag-i-evolve dapat ang perception mo sa mga bagay-bagay. Mag-i-evolve dapat yung belief mo sa sarili mo. Mag-i-evolve. It should be a continual evolution. But the good thing about it is an evolution for the better. Hindi yung evolution na parang nag-backwards ka, 'di ba? So, it's an evolution in a way na
yung weakness mo na dati pinoprotektahan mo yung sarili mo from failing because of that weakness, you will come to a point na you will like you will take your weakness lightly na lang na parang you can play around with it, you will laugh about it, and then not care about failing because you have this weakness. Yung parang wala ka, parang hindi ka na affected actually. Mapupunta ka sa point na yun eh. Hindi ka na affected na gamitin yung weakness mo and then pagtawan ng sarili mo. Like really that level of self-confidence, you will get to that point. The more na ino-honor mo yung ano mo, yung sarili mo, the more na ino-honor mo yung capacity ng katawan mo, yung kailangan ng katawan mo. So, yeah, that's really it actually. Thank you thank you sa time mo. Parang mas maganda na yung lighting mo ngayon. Sayang naman kanina hindi ganyan. Nawala yung audio mo. Hello. Ayun. Sige. So picture, wait, yung ko. Yun nga, yung itsura. Wait lang. Magmumove lang ako before ako mag-picture. Okay. Ano ba yung siya? Yung ilaw ko. Let's see. Ayaw talaga. Let me see. Let me feel it. Ayun, sige. Picture tayo. Yung camera ko na lang yung minute ko. Sige. 1, 2, 3. Smile. Ayun. Perfect. Ayan. Ay, asan na ba? Naghang kaya. Naghang. Ano nangyari doon? Wala, naghang. Shoot. Naghang. Wait lang.